Nagbalik sa Boston, Massachusetts sa Amerika si Pangulong Noynoy Aquino kung saan tumira ang pamilya Aquino ng 3 taon habang nasa exile nung panahon ng martial law. At sakto sa paggunita ng 42nd anniversary ng pagdedeklara ng batas militar, ikwinento ni Pangulong Aquino na minsan na niyang ginustong gantihan si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mula sa Boston sa Massachusetts, may report si June Veneracion. It has been 31 years since I left Boston, and coming here for the first time since then brings back quite a lot of memories. Dumaan muna sa Boston, Massachusetts si Pangulong Noynoy Aquino bago tumulak papuntang New York para dumalo sa Climate Change Summit ng United Nations. Nagmistulang homecoming ang working visit ng Pangulo sa Boston. Kakagraduate lang niya noon sa Ateneo nang sundan ng kanyang pamilya dito kung saan in-exile sila ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos. Kwento ng kaibigan ng mga Aquino, napakatahimik raw ni Pangulong Noynoy. He was the quietest He was very person. quiet, yeah. Every time we will see him either here or in their house, or he will just kiss, hi tita, mawawala na. I think it's very difficult for Noynoy because you have a father who's very popular, okay? And here you are, it's very difficult. Sino nga raw ba ang mag-aakalang ang dating nagtutubero sa Amerika magiging pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas? To those of you who remember me back then, as the dog handler, carpenter, plumber, baggage carrier, mechanic, driver, etc. As that young man who found it difficult to weather your cold winters, you must be thinking how things have changed. Sa panayam ng eyewitness noon kay Chris Aquino, nasabi pa niyang hindi raw masaya ang kanyang kuya sa Amerika. Noy learned how to be on his own talaga. Hindi siya happy talaga doon. Like me, na I could have lived there forever. I remember thinking then, here we are in exile while the dictator is partying in Malacanang, raping the economy and oppressing our people. If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. At nang paslangin ang kanyang ama nang bumalik sa Pilipinas noong August 21, 1983, naisip daw ng Pangulong gantihan si Marcos. As the only son, I felt an overwhelming urge to exact an eye for an eye. The only solution, when confronted by a rabid dog, is to put it down. In those moments, all I wanted to do to Mr. Marcos and his camp was to do unto him as he had done unto us. Sa kanyang pagbabalik, binisita ng Pangulo ang mga dating kaibigan at nakisalo-salo sa isang pribadong tanghaliang inihanda para sa kanya. Dumalo rin ang Pangulo sa misa sa St. Ignatius Church, ang simbahan kung saan madalas pumunta ang pamilya noon. Sa kanyang talumpati, binalikan ng Pangulo ang panahon ng batas militar. Saka ibinida ang mga pagbabago sa bansa, tulad ng demokrasya, lumalakas na ekonomiya, at ang ani ay abot kamay ng kapayapaan sa Mindanao. Masasabing sa bayang ito, sa tahanang nagsilbing kanlungan, ipinunla ang mga unang binhi ng ating demokrasya. Boston played a significant role in this. It gave my family a sense of normalcy to be here in what can only be described as very abnormal times back home. Ang may-ari nga ng bahay ngayon na tinirhan ng mga Aquino noon, naiintindihan daw na kahati na niya sa kanyang tahanan ang mga Pilipino. I know how important it is to the Filipinos, and so I feel an obligation to extend ourselves a little bit. Mula Boston, Massachusetts, June Veneracion, GMA News.